Sa mga lolo at lola dyan, mga senior citizen, you are in good hands with DSWD. Tama ba na nasa mabuting kamay ang kalagayan ng ating mga Filipino senior citizen sa pamamagitan ng DSWD? Ayon yan sa First Lady Liza Araneta Marcos. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na nandito sa aking channel, ay maaari nyong i-click ang aking subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kayong maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan po ng pag-click ng join button na nasa baba. Sa katatapos nga lang po na seremonya patungkol dito sa paunang pagbibigay ng dobleng increase ng social pension ng ating mga indigent senior citizen, no, sa Metro Manila, kung saan po doble na nga, nagiging 6,000 pesos mula sa 3,000 pesos ang kalahating taon or semi-annual na payout para sa mga benepisyaryo dito sa social pension program ng under po ng DSWD mga ka-vlogs. And personal nga pong dumalo, pinangunahan ang programang ito ng ating First Lady Liza Araneta Marcos. And sa mga lolo at lola dyan, mga senior citizen, you are in good hands with DSWD. And ayon nga po sa kanyang talumpati mga ka-vlogs, ay kanyang ibinida na ang mga Filipino senior citizen ay nasa tamang kamay ng DSWD. Well, sa tingin ko naman po sa pahayag na ito ay ibinida niya na naging totoo, naging makatotohanan ang pagbibigay ng dobleng pensyon ng ating mga social pension beneficiary under nga po dito sa DSWD, no? And my personal insights and my personal opinion, no, regarding nga po dito sa pahayag nito ng First Lady, sa akin naman nakukulangan ako dahil sa katagang nasa mabuting kamay, no, in good hands sa ating mga senior citizen sa DSWD. Para sa akin, nakukulangan ako at talagang kulang na kulang dahil kung totoong nasa mabuting kamay ang mga Filipino senior citizen dito sa DSWD, sana po, no, sana po ay nagbigay kayo or ibinigay nyo po ang mga karampatang benepisyo ng ating mga senior citizen, gaya po ng libreng gamot, no, wala nang pipiliin na sakit. As long as Filipino senior citizen na may karamdaman, dapat nyong bigyan, dapat sana bigyan ng gobyerno ng libreng gamot gaya ng ibang bansa, no? Do ngayon meron pong free check-up, no, ng DSWD through the partnership of PhilHealth, pero hindi po yun sapat yung free check-up. Ang free check-up naman po yun, hindi naman po yun overall check-up, no? At piling-pili lang po yun sa mga government clinic and hospital na accredited pa ng PhilHealth, no? Hindi po yung kasali sa private hospital. And aanin mo naman ang check-up, no? Aanin mo ang check-up na wala namang libreng gamot. Kung may libreng gamot man lang, ay kulang na kulang. Ang iba tinatago pa ng LGU, ayaw ibigay sa mga senior citizen. Kaya nga po, napakaraming mga expired na gamot ang natatapon, ang nasisira, ang napapatapon na lang mga ka-vlogs dahil nga po tinatago, ayaw ibigay ng mga ilang mga LGU. Yung free check-up na yan, maganda naman po yung program ng gobyerno para sa ating mga senior citizen na free check-up. At ibinahagi nga po yan, ibinida po ng NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano sa isang panayam, no, na merong free check-up nga po para sa ating mga Filipino senior citizen, para sa kanilang pandinig, yung paningin, no, lahat, overall check-up. Pero aminin natin at sa hindi talaga yan natutupad
hindi yan 100% fully implemented dahil may mga clinic and hospital po na under government and accredited ng PhilHealth na hindi nagkikater, hindi pumapansin sa mga indigent senior citizen na magpapa-check up. Pahirapan naman talaga yung free check-up na yun mga kablogs kasi kailangan pa natin mag-online, kailangan pa ng senior citizen na mag-online sa health consulta, no, para makakuha ng health provider, no. Ang dapat gawin ng gobyerno, lahat ng mga government hospital and clinic ay may direktiba na as long as makapag-present ng OSCA ID or Senior Citizen ID, automatikong magkaka-avail ng free check-up. And pag after ng free check-up, kung pupunta sa mga butikang bayan or saan man naroroon yung mga libreng gamot, mag-present lang ng OSCA ID or Senior Citizen ID, makakakuha na ng libreng gamot. Yan po dapat ang gawin po, no, ng ating gobyerno. Itong administrasyon na ito, kasi current administration tayo under the Marcos administration. Kaya ako, nakukulangan talaga ako sa pahayag na yon, no? For me, parang sarcastic and plastikan, kumbaga, ang pahayag na nasa mabuting kamay ang ating mga senior citizen. Pangatlo, dapat kung nasa mabuting kamay ang mga senior citizen na nasa pangangalaga ng DSWD, kung atin yung ibibida, dapat magbigay kayo ng libreng vitamins para sa ating mga senior citizen dahil alam naman natin mahihina na mga resistensya ng mga yan and vulnerable sa mga infection, mga anumang mga sakit at karamdaman mga ka-vlogs. So dapat magbigay kayo ng libreng vitamina para sa ating mga indigent senior citizen. And pang-apat, dapat hindi lang indigent, lahat ng senior citizen, general. No, wag na tayong mamili ng mga indigent, wag na tayong mamili ng mga mahirap sa mahirap dahil aminin natin kahit sinong senior citizen, talagang mauubos ang pera mo sa dami ba naman ng maintenance na gamot, no? Sa dami ba naman lang maintenance na gamot, mahal ang gamot, talagang mauubos ang mga suporta ng anak, ang suporta ng pamilya, no? Kahit mayroon ka pa ng negosyo or other source of income, talagang mauubos yan dahil sa sobrang mahal ng gamot, ang daming maintenance. Kaya dapat ang gawin ng gobyerno, as long as senior citizen, 60 years old pataas, merong senior citizen ID, dapat libre ang gamot, libre ang vitamina, libre ang check-up, libre ang pagpapahospital. Yan sana. At ako'y makukumbinsi pa kapag sinabi po ng ating First Lady na ang mga Filipino senior citizen ay nasa tamang kamay ng DSWD. So, yun lang naman ang insight ko mga ka-vlogs, no? I have nothing against sa current administration, but for me, kulang na kulang talaga yung dagdag na 500 pesos para gawing 1,000 pesos. Ang social pension increase, napakakulang yan mga ka-vlogs. Sa mahal ng bilihin ngayon, sa mahal ng mga gamot ngayon, napakakulang talaga yan. And sana, hindi lang dyan nagtatapos yung magandang programa ng ating gobyerno para sa ating mga senior citizen. And I do hope, no? I am hoping na magkakaroon talaga ng libreng gamot, libreng vitamina, libreng pagpapahospital at pagpapacheck up sa lahat ng mga senior citizen. Wala nang pili talaga, mapa-indigent or hindi, merong SSS or GSIS or PVAW pension, lahat pantay-pantay na. Kaya dapat na nating bilisan, no, sa ating mga mambabatas. Kailangan na nating bilisan na aprobahan ang Universal Social Pension para lahat na, no? Wala nang samaan ng loob, wala nang pinipili para sa ating mga Filipino senior citizen. So yun lamang po ang aking insight, aking kuro-kuro hinggil nga po sa usapin na ito, no? Well, congratulations pa din po sa pagpapatupad ng dobling increase dito sa social pension ng ating mga indigent senior citizen.
Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel ay maaari nyo i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo rin i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing, kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!